Okay, good morning po. Tayo mag-umpisa sa 1 John chapter 2, verse 12 up to verse 14. I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. I write unto you, fathers, because you have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because you have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because you have known the Father. I have written unto you, fathers, because you have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because you are strong, and the word of God abideth in you, and you have overcome the wicked one. So, yung ating paksa ngayong maga ay ang antas ng paglagong espiritual. Masusukat ang paglago ng isang mananampalataya kay Kristo Jesus batay sa level o antas ng paglago. At ito po sa 1 John ay ipinakita sa atin kung ano-ano yung mga antas ng paglagong spiritual. So meron pong 7 antas o level of spiritual growth. So mag-umpisa tayo dun sa tinatawag na formation stage. So kagaya ho sa physical growth, ito ay kahalintulad din naman ng spiritual growth. Pinagkaiba lamang po, ang physical growth ay nangangailangan ng physical needs, samantalang ang spiritual growth ay nangangailangan naman ng spiritual needs or requirements. So sa formation stage, kagaya sa physical, ay unti-unting nag-grow, nadidevelop yung zygote into fetus hanggang sa ito ay maging fully developed na sanggol. Ano po? So sa formation stage, in the spiritual aspect, unti-unti hong na-form yung faith ng tao sa Panginoong Jesus. So, hindi ho instant yung proseso ng faith development sa isang tao. Yung salvation ay instant yan. Pero yung faith is not instant. So, kailangan ito ay ma-develop. Sapagkat yun ang sabi ng Romans chapter 10, verse 17, ano? Faith comes by hearing, and hearing the Word of God. So, kailangan po ma-develop muna sa isang tao ang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Sa kinamulatan natin noon ay 3 minutes, 5 minutes presentation of the gospel. And immediately, I invite natin to accept, magkaroon ng profession of faith ang isang tao. Pero sa Galatians po, chapter 4, verse 19, ang faith development ay isang proseso. Hindi po ito instant. No? Salvation is instant, but faith is not instant. Kailangan mo muna na ma-develop yung faith sa isang tao. Kagaya din ho ng paghahalin tulad sa pagtatanim. So wala hong instant harvest. Kailangan ho ay dumaan sa proseso.
meron munang pagbubungkal, paglilinis. Sabi nga sa Old Testament is breaking up the fallow ground. Ano? Ganon din yung principle na tinuro ni Paul. Sa Galatians 4:19, my little children, of whom I travail in birth, again, until Christ be formed in you. No? Until Christ be formed in you. So, ang faith ay, faith development is a process. So, merong mga kaalaman mula sa Biblia na kinakailangan mo nang maintindihan ng tao para ma-stimulate yung development ng faith sa isang tao. At yun po ay merong 7 lesson, ano? At ilan dito ay number 1, God is holy. So dapat maintindihan ng isang tao na ang Diyos ay banal. So hindi magkaroon ng realization ang tao na siya'y makasalanan unless the person fully understand na God is holy. So normally nag-start tayo na God is love. O totoo naman na God is love, pero hindi tayo doon dapat mag-umpisa, no? Dapat mag-umpisa tayo sa God is holy, sapagkat kung ang ating goal or objective ay repentance, we cannot induce the person to repentance unless he fully understand na God is holy. Pangalawa, yung batas ng Diyos. So because God is holy, there is a standard. So, nagbigay siya ng batas. Moral law, Old Testament, New Testament, conscience, yun po yun. No? Number 3, yung ano ba ang kasalanan? So, alam ng mga tao, ang kasalanan ay yung crime lang. Pero ang kasalanan po ay hindi lang yung crime. Lahat ng crime ay kasalanan. Pero hindi lang ho yung crime ang kasalanan. Maraming mga tao hindi gumagawa ng crime na nakakagawa ng kasalanan. So, paano pagsisisihan ng tao ang isang kasalanan hindi niya alam o naunawa ang kasalanan pala? Yun. So, number 4 ay ang paghahatol ng Diyos. So, merong kasalanan, merong paghahatol. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, yun po yung isa din sa mga aralin. Yung panglima ay ano ang mga bahagi ng tao. Patatanggapin natin ng tao na hindi pa niya naintindihan na meron siyang soul, meron siyang spirit. Yung body ay perishable at yung soul and spirit ay non-perishable. Hindi nga alam ng tao ano yung kaluluwa, ano yung spirito. So, patatanggapin mo yung tao na hindi niya naintindihan kung ano yung kaluluwa at espiritu. So, mahirap po yun. So, hindi magkaroon talaga ng genuine faith ng tao. So, pagkat sa Bible ang tinuturo ay hear and understand. Makarinig at makaunawa. Diba doon sa 4 na ipinunla, yung 4 na yun, lahat yun nakapakinig. Pero doon sa 4, isa lang yung nakaunawa. At hindi ba sa nakaunawa, kundi merong mga ipinaunawa. Paano makakaunawa kung hindi natin ipapaunawa yung dapat niyang maunawaan? So, mahirap yung tsamba lang. Tsamba lang yung ating ituturo. No? Kinakailangan ay sistematiko sapagkat ang Diyos ay sistematiko sa paraan ng pagtuturo. And then, number 6 ay requirements of salvation. So, akala ng mga tao, kaya niyang iligtas ang sarili niya. Or ang salvation ay partnership between Jesus Christ and the person who needs to be saved. So, salvation is not a partnership between God and man. It's the monopoly of God pagdating sa salvation. Bakit? Number 1,
Ang salvation ay nangangailangan ng 100% na fulfillment of the law. Now, dalawa po ang fulfillment of the law. Yung prophetic fulfillment at saka yung legal fulfillment. Now, lahat ng batas sa Lumang Tipan, iisa lang ang nilalarawan, pinoproject, pinoprophesy, and that is the Lord Jesus Christ. There is only one person being prophesied in the laws, whether it is a moral law or ceremonial law or any laws mentioned in the Old Testament. Si Jesus Christ lang po yun. And pangalawa, 100% legal fulfillment of the law. Ibig sabihin, kailangan susundin lahat yung kautusan. Sabi ni Jesus, naparito siya upang sundin ang lahat ng mga nakasulat sa kautusan. Ang lahat ng mga pinag-uutos, nasunod yan ni Jesus. Kaya sabi nga sa mga tao, sino sa inyo ang magsabi na I have committed sin? So, walang makapag-point out. Merong false accusation. Pero yung direktamente na meron siya na-commit na sin ay wala. Oo. So, pangalawa, na requirement ng salvation ay sinless death. Sino makagawa ng sinless death? Lahat naman ng taong namatay ay may nagawang kasalanan. Pero only Jesus Christ has done a sinless death at the cross of Calvary. And then pangatlo, a resurrection from the dead. Kailangan lang pagkabuhay na muli. Sinong taong may kakayahang mabuhay na muli mula sa mga patay? Only Jesus. Only Jesus Christ na siyang Diyos na nagkatawang tao. So walang taong maililigtas ang sarili. Only the Lord Jesus. Sapagkat yung requirements is pang Jesus Christ lang yun eh. Hindi yung pang kayang gawin ng tao. So, ano dapat maging tugon ng tao sa pagliligtas ng Diyos? Dalawa lang yun, repentance and faith. So, ang repentance ay pagtalikod sa kasalanan, pagbabago ng isip, at yung panghuli ay faith in Christ Jesus. So, we break down yung repentance sa dalawa, di ba? Aminin makasalanan at magsisi ng kasalanan. Pangalawa, yung faith in Christ, we break down into two. Diba? Yung believe in Jesus Christ and accept Him in your heart. So, yun yung nakapaloob sa tinatawag na formation stage. So, meron din po tinatawag na infant stage. Meron din po yan 7 aralin na matatalakay natin sa mga susunod. So, ang layunin ng infant stage lessons ay makumbinsi yung tao na magkaroon ng baptism. Samantalang sa formation stage, ang ating layunin ay makumbinsi ang tao na magkaroon ng genuine repentance and faith in Jesus Christ. Yung pangatlo ho, dun sa toddler stage naman, 7 lesson din po yan. Yung tinatawag na growth, yung paglagong spiritual, 7 din po yun. Ang layunin po nun ay mahikayat ang isang taong nagpa-baptize na sumunod sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Ang isa doon yung tinatawag na evangelism o soul winning. So sa kanyang paglago, matutunan niya na maging bahagi sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung pang-apat ho ay young men, dito tinuturo yung Baptist distinctives. Mahikayat ang isang mananampalataya na magpatuloy sa paglilingkod at hanggang maaari ay makahanap ng mga tao na kanyang madidisipulo o maaalagaan sa pananampalataya. Panglima ay yung young adult stage.
Ito yung stage na itinuturo yung five major doctrines of the Bible. So, nasa pagpapatuloy pa rin yung tao na yon sa pagsisikap na makapag-disipulo. Pang-anim ay yung young fathers. So, dun sa young fathers ay meron na siya talagang nahikayat na patanggapin, mabautismuhan, at kanya nang inaalagaan. Kasama na niya sa church. Kaya nga po ang tawag ay young fathers. Meron na siyang anak sa pananampalataya. Hindi lang anak pisikal, kundi anak sa pananampalataya. So si Paul, ang anak niya sa pananampalataya ay si Timothy. So nandun ka na sa young fathers stage kapag ikaw ay meron ng anak sa pananampalataya. Yung pangpito ay grandfather stage. Yung meron ka ng apo sa pananampalataya. So tinuturo yung second five major doctrines. Yung tinatawag na evangelism, discipleship, at saka yung planting churches. So yung anak mo sa pananampalataya ay nakapag-akay na rin. Meron na rin siyang inaalagaan. So doon ma-determine natin sa pitong ito kung nasaang stage na tayo. At bawat stage ay merong corresponding lessons. Merong corresponding results. Kasi nung araw, pagka tayo nag-disciple, patsamba lang din yung lesson at wala tayong idea dun sa ano ba yung result na dapat ma-accomplish for every stage of development. So sa formation stage, anong goal natin? Patanggapin ang tao. Hindi natin mamadaliin ng pagpapatanggap. Kailangan dumaan siya sa 7 lesson bago mo siya patanggapin. Pangalawa, yung infant stage, itong lesson din po yun. Ang result doon ay makumbinsin mo siyang magpa-bautismo. That is the expected result. Doon sa toddler stage ay 7 lesson din yan tungkol sa GROWTH, growth. So, ang expected result naman natin ay mahikayat natin siya sa pagsali sa evangelism. Pangapat, yung young men, maturuan natin ng Baptist distinctives. At ang expected result natin dyan ay mahikayat natin na sumali naman sa discipleship. Kailangan ay ma-convince natin maghanap siya ng aalagaan. Panglima ay yung young adult at saka yung young fathers. Diyan po nakapaloob yung 10 major doctrines. Ang goal diyan, ang expected result ay nag-aalaga na siya. Nakapabaptize na yan at sinasama na niya sa church at inaalagaan na niya ng 10 major doctrines. So yung pampito naman, ang lesson ay evangelism, discipleship, planting churches. So ang expected result naman yan ay yung inakay mo, yung anak mo sa pananampalataya ay mahikayat mo na mag-akay. Kagaya ng ginawa mong pag-akay sa kanya. So ito po yung mga antas ng spiritual growth. Pwede natin gamitin ito na guidelines. Pangalawa, pwedeng gamitin ito na diagnostics. Ma-diagnose natin yung ating mga sarili. At pangatlo, hindi tayo maligaw sa kung narating ba natin yung gusto nating marating o nais ng Diyos na marating natin pagdating sa usapin ng spiritual growth.